So, ayan na nga po mga kanegrang ina. Habang nagko-collect si sir ng mga papel, ng mga sinagutan namin at inaayos niya, ina-explain niya rin ang process ng ALS. Kasi minsan may mga bata na ayaw na nila mag-enroll sa school na may regular na pasok kasi gusto nila ang sistema ng ALS na twice a week. But hindi nila alam na mas complicated ang pag-AALS kasi we have a lot of modules. So, imagine, 8 months kaming papasok din. Ang dami talaga ng module namin. Imagine, twice a week ang pasok. That's why we are blended. Blended po yung aming pag-aaral dito. 'Di ba? May module, may face-to-face, twice a week, then may online din. So, it's not that easy. Hindi nga naman katulad sa regular school na everyday kang pumapasok. So, ahead kayo sa mga binibigay na test. Unlike ALS, talaga namang andyan yung matatambak ang mga modules. Then talaga namang hindi mapapantayan ang sipag ni Sir Shera. Imagine, ang napakarami niyang errands sa araw ng Tuesday and Thursday. Kasi hindi lang naman San Antonio yung kanyang tinuturuan. Then all the way from Bayog, dumiretso siya sa San Antonio para kami ay turuan. Kaya i-appreciate natin ang hirap ng mga teachers. So what we have to do is pagbutihin natin ang pag-aaral. Never stop. Diba? Kasi minsan mayroon nasa kalagitnaan na ng pasok, nag-i-stop pa. Sayang, it's just 8 months, guys, 'di ba? So, tiyagain natin, bigyan natin ng pagpapahalaga ang hirap na ginagawa ng ating mga guro. At hindi ko naman kayo mai-enroll kung wala itong assessment na ito. Kasi doon ilalagay kung ano yung mga pangalan ito, at ng personal information, yung mga nag-discord nyo rito, kung qualified pa kayo sa elementary, kung qualified pa kayo sa junior high school. So, yun po yung process na sinusunod. Yun yung simula. At hindi tayo makapag-module kung hindi kayo naka-enroll. Kailangan namang mag-module kayo na hindi naka-enroll. So, since na-pay na ito lahat, the following week, pwede na tayong mag-module. Yun na po yung simula. Natatawa nga ako ng isang araw, may pumunta sa akin doon sa Bayo. Pumunta, dire-diretso. Good morning, sir. Ano yan? Wapo akong module. Sabi mo, hindi mo nakakapagis mag-ito dahil paano magaling niya ng module? Module at 1, 2, 3, 4, 5, 6 na elementary. At may absent pala sa junior high school, sigurado. Kaya ang junior high school ay 16. Saka 6 na elementary. 7. Absent yung isa. Si Cairo. Si ano? Konde. Wala na yun. Wala na daw. Babalik naman sa elementary. O 6 na elementary, saka 16 na junior high school. Kayo dito ay 22. Ayan, 22 na kayo. So, mas marami pa rin sa Bayo. Akala ko mas marami na dito. So, marami pa rin sa Bayo, pero marami pa ang gustong humabol. At sa mga habol, kung may kakilala kayo, ako po ay magka-cut off pagdating na kayo ay officially enrolled na ng 30. Yun lang po ang kaya ng power ni Sir. Yung mga hahabol po, kung may kakilala, ay pumunta na. Kasi, kapag 30 na po ang naipasok ko, kapag 30 na yung nakita ko, at may hahabol pa, ay baka pag-sorry ako. And ayan na nga po mga kanegrang inahabang si Sir ay busy sa pag-explain. Busy rin sa tulog ang aking baby Zion. Napagod sa school kasi pumasok na siya today. So ayan, bagsak siya. Napakabait naman talagang kasama ni Zion sa aking pagpasok. Hindi niya ako pinapahirapan, nakikipag-cooperate siya. And there you go, ginagawa ni Sir ang aming assignment. Yan ay gagawa kami ng essay. Diba? So, ano yan Tagalog guys? So, talaga namang medyo challenging for me ang Tagalog.
nyo, Tagalog naman yan. Pero as much as possible, puno yung, di nakalagay din yung title. Ay, madali lang punuin yan, lakihan natin yung sulat ng title. Ay, lakihan natin yung border para mapuno agad. Ang border ay at least 1 finger lang. 1 finger sa gilid, 1 finger sa taas. Left and width ay 1 finger lang yung border. Pangalan. Kasi ang nakalagay sa ilalim, halimbawa, napuno nyo na ito. May nagbabalik-aral, di ba? Sino ba dito ang hindi tumigil? Oo, hindi ang tumigil. Lahat naman ay tumigil, ano? So, ang title natin, Pagbabalik-aral, isang hamon sa tagumpay, alis ang katugunan. Kasi walang ibang institusyon ng DepEd na tatanggap ng pagbabalik-aral, kundi ang alis. Yung mga napatigil, dito magsisimula. So ano yung pwede niyong ilagay doon? Isang hamon. Paano naging hamon o paano naging challenge sa inyo na makapagbalik aral sa pamamagitan ng alis? Ano sa palagay nyo yung mga challenges na kakaharapin nyo rito? At paano ninyo ito mapapagtagumpayan? O nawaan po nyo, pinapaliwanag ko po kung ano yung magiging content, kung ano yung magiging laman ng inyong. So ayan mga kanegrang ina. So tapos na ang aming pasok today. So we have assignment, essay. So silang dalawa gusto nilang alamin yung bahay namin para looban. So sorry. Hindi, para ano, sabay-sabay kami gagawa ng essay. Kala mo gagawa ng thesis no. So tuturo ko lang yung bahay namin. So ayan lang naman ang barangay. Pwede ko silang para lagyan ng picture dyan. So balik muna tayo. And si Zion talagang tulog pa rin, guys.